Praise be to God. Allow us, brothers and sisters, in this episode to inspire you. Para po naman po, kami po'y makapag-contribute something and sharing something for the glory of God. Amen. Faithful roots, abundant harvest. Brothers and sisters, as being a farmer, we really experience that. Na pag ang halaman po, itinanim mo, hindi mo ni pinipera yung lupa, yung soil. Tapos hindi mo po siya inanuhan ng pagkakaano ng iyong punla or buto para po siya ay mag-sprout. Then, there and then, makikita natin kung paano inalagaan. Ganun din po ang buhay po natin. Kailangan po deeply rooted. Saan? Number one, we need to be deeply rooted in God's Word. Amen. Be rooted in God's Word. Ano sabi sa Psalm, Sister M? In Psalm chapter 119, verse 105 says, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Thy word is the lamp unto my feet and the lamp into my path. Ang salita po ng Panginoon ay yan po ang nagiging ilaw po natin, no? Ilaw po natin sa ating pong paglalakbay. Kasi paa Kasi ang paa naglalakbay. And light po siya, liwanag po siya sa dadaanan po natin. So pagka po tayo ay nagninilay-nilay ng salita ng ating Panginoon, my dear brothers and sisters, nagkakaroon po ng liwanag ang ating buhay. At yung dadaanan po natin, yung ating path, my dear brothers and sisters, it will be enlightened. Our faith is strengthened when we are consistently immerse ourselves. Tayo po, in God's Word. In the Scripture, in the Bible, in the Gospel. Yun na nga po Kaya marami ako narinig doon Time will come that you will become the Gospel of the Lord. We will become the living gospel, the walking gospel. Ibig sabihin, makikita na po sa atin yung John 10:10, makikita na po sa atin yung John 3:16, yung mga ninilay-nilay natin ng mga salita ng Diyos na itatranslate po natin. Kasi nga po, my brothers and sisters, wala pong kwenta ang salita ng Diyos, Sister Ems, pag hindi natin naisabuhay. Amen. Yung kabisado mo lang ang verses, pag tinanong ka, kaya mong i-answer ka agad, pero wala sa buhay natin. Masama ugali natin, masama yung mga salita natin, masama yung ginagawa natin. Oh my God, wala rin po yung kwenta yung salita ng Diyos sa buhay natin. Di ba, Sister Ems? May yun mga... yun yung walk the talk? Yeah. Walk the talk. Kasi pagka po yung sinasabi mo, especially po sa amin po mga speaker, pag yung sinasabi mo, galing lang po rito, no? Galing lang sa theory, wala po sa buhay, hindi po na-experience, pag sinabi mo ito, parang ampaw. Walang laman. Empty. My dear brothers and sisters. No? Kaya nga po, ang tanong is, are we willing? Are we allowing and willing to God's Word to guide us in our daily life? Di ba? Yun ang tanong di ba? And to share. And to share. Kasi ang salita po ng Diyos, hindi naman po para sa sarili lang natin, kundi sa kapwa natin. So, let us have our regular meditation on the Scripture. Ang sarap nga po, as a Catholic meron tayong daily guide. Hindi mo kailangan mag-invento ng gospel. Hindi ka na maghahanap. Have you noticed, Sister Ems, na meron tayong mga gospel for the year? Na tumetema sa mga panahon? Tumetema sa mga sitwasyon? Nung pandemic, ang mga gospel po, sinadya ba yan, Sister Ems? Hindi, pinagdasal po yun. Nakaprepara po yun bago po dumating yung sitwasyon. Pero God anoints that Word of God. Yun ang pinaka-naano ko, yung sabi natin, scripture guides sa ating pong Catholic Church, di ba? Number 2, be nourished with prayer. Ito isang importante ito, Sister Ems. Dito mo ko tinuruan, hindi naman tinuruan, kundi ginaid. Sa Bisaya po, natakdan. Ibig sabihin, nahahawa, no? Sabi po sa Thessalonians, ano yun? In Thessalonians chapter 5 verse 17 says, pray without ceasing. The very short verse, di ba? Pray without ceasing. Magdasal ng tuloy-tuloy, walang hinto, no?
Sabi ni Mother Teresa, you can work as you pray and you can pray as you work. Why? Because your work dedicated to the Lord. Because prayer is communicating with God. Conversation with God. Hindi ito yung parang nakaganong ka lang, mag-ano ka ng nobina mo. Of course, that's one. That's a Pero, prayer is a spiritual nourishment that keeps our faith alive and growing. Through prayers, we deepen our connection with God. Konektado ka na sa ating Panginoon. Di ba ang cellphone, pagka po walang signal or so bad siya, wala. Nahirapan tayo. Ganon din po sa buhay po natin. Draw strength from God and remains rooted in Islam. Magandang reflection dito. May mga punto rito, Sister M. Are you taking time each day to nourish our soul through prayers? O baka naman po, lagi nagmamadali. Kasi kailangan ganito, kasi kailangan ganito, kasi kailangan ganito. Nagigising ng late na matulog. No? Bakit? Parang yung sinasabi, Brother Vic, ng isang pare. Sabi niya, spend at least 30 minutes in prayer. Diba? And when you're very busy, spend an hour in prayer. Meron din ako na nabasa, Sister M. Pag hindi ka makapagdasal, magdasal ka. Paano yun? The more. Sabi nga, pag ayaw mo raw magsimba, magsimba ka. Pag ayaw mo raw magdasal, lalo ka magdasal. Pag ayaw mo magrosaryo, lalo ka magrosaryo. Why? Because that is the temptation of the devil for us. Kaya the more we immerse, the more we do that prayer. Prayer is not just asking help, no? But also listening and aligning our heart to God's will. Ito po yung pinakamasarap, yung will ng Panginoon. O baka naman po ang prayer natin, Lord, my will be done. Di ba? Kailangan kasi yung will ng Panginoon. Kasi pagka will natin at hindi natupad, magtatampo tayo Di ba? Sa lumang buhay. Minsan may mga ano pa rin po tayo. May mga challenges pa rin po tayo, my brothers and sisters, na what to call that? Minsan, kahit renewed na tayo nagtatampo ka pa rin, di ba? Nagtatampo pa rin si Brother Vic. Pero iba ng klase. Madaling bumangon. Amen. Number 3, trust in God during trials. Kailangan magtiwala po tayo sa ating Panginoon during uncertainties, challenges of our life. Ano sabi sa James 1? In James chapter 1 verse 2 to 3 says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Strong roots are formed during storm. Yung sinasabi ko kanina Pag ang puno po, ang halaman po, hindi po deeply rooted, madali pong mabunot pag may bagyo. No? Our faith grows deeper when we trust God amidst difficulties. The more pala yun na yung parang nagsusumiksik ng gusto. No? Knowing that He uses these trials to strengthen and refine us. May nabasa ako, Sister Emse. Sabi po, lahat ng pagsubok ay may dahilan. Lahat ng magpaghihirap ay may katapusan. Lahat ng problema ay may solusyon. Amen. Lahat ng pagbagsak ay may pagbangon. Walang hindi malalampasan kung ang Diyos ang ating sandalan. Amen. Deeply rooted sa Panginoon Kaya sabi nga po, sa totoo lang, reality naman po yun Lahat naman po talaga, ng pagsubok may dahilan po yan Ang dahilan po, bakit? Para po, sa akin, ang tingin ko doon, ang dahilan kung bakit tayo may trials, mahal ka ng Diyos. Teka muna, Brother Vic, ang hirap naman natin tanggapin yun, na meron na akong trials, may sakit ako, mahal ako ng Diyos. Yes, sister. Yes, brother. Mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi, pag wala tayong pagsubok, hindi tayo lalapit sa Kanya. Sorry po. Pero pag marami tayong pagsubok, malapit tayo sa Kanya. Lagi tayong tumatawag sa Kanya. Kahit nga po sinisisi natin siya, kahit nagagalit tayo sa Kanya. Pero at least, we have connection with God. Amen. Ano yung point of reflection, Sister M? The faithful roots that are cultivated. And parang sa atin din, Brother Vic, if you rely on Him,
of course, magiging victorious Christian tayo. Yeah, yun ang isang ano eh. Kaya nga, ang tanong doon are we seeing trials and opportunity to deepen our trust in God? Amen. Yung kasi pagsubok, or opportunity po yun eh. Teka muna, Sister Emma, bakit ba may trials? Para saan ba yun? Ito yung isang tinandaan ko po noon eh. Ang trials po, kapatid, sorry for my word. Inalaw ng Panginoon sa atin for our own benefits, for our own opportunity. Why? Because sa trials lang po natin makikita kung gaano po katibay ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen. So, sino mabe-benefits? Tayo po. Kaya, when we receive trials, pray. Amen. Lord, ako, ang prayer ko nun, give me the strength, no? Para po malagpasan po itong trials. Hindi kagaya nung lumang buhay natin, Brother Vic, ano? Pag may trials, bakit? Parang, ayan, sinisisi mo ang Diyos. Bakit? Tapos yung, siguro, in my life, in my old life, bakit Lord, nagdadasal naman ako bakit nagkakaproblema ako ng ganito? But when we join the renewal, parang, Lord, bigyan mo kami ng solusyon, paano? Amen. Bigyan mo kami ng lakas. At may kagudugtong nyo, Sister Ems, yung pag may trials na, yung inaano mo, bakit? Tapos, sisisihin mo sarili mo. Sisisihin mo kapwa mo. Di ba? Mag-aaway na. Instead na mag-pray at humingi ng guidance sa Panginoon, wala. Ang gagawin natin, humanly. Yes. Human di ba? That's the old life. Ikaw kasi, kung di mo pa kasi ganito. Di ba? Yun po yung acceptance po and surrender to God. Amen. Yun ang pinaka-the best. Amen. Number 4, bear fruits in love and service. Ano sabi sa John 15, Sister Ems? In John chapter 15 verse 8 says, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit as to prove to be my disciples." Bear much fruit. Pagka may bunga kasi, alam niyo po, ang puno po, pag walang bunga, hindi binabato. Pinapabayaan. Hindi napapansin. Hindi napapansin. Tingnan po ang puno na walang bunga, hindi po napapansin. Pero yung puno po na punong-puno ng bunga, oh wow, ang sarap kumuha. Minsan nanakawin pa nga natin sa totoo lang. Di ba? When we are deeply rooted in God, our lives naturally bear the fruits of love. Amen. The fruits of kindness, the fruits of service to others. Di ba, the abundant harvest of faith is seen in how we are blessed to those around us. Yung pang nagbabahagi ka. Yun yung prutas Kaya nga maano po natin yung reflection point natin dito. Are we bearing fruits through act of love and service? Baka naman puro sarili lang natin inintindi natin. Let our life be a reflection of God's love and those around us. You will become Christ to others, my dear brothers and sisters. And that's the time na hindi na sarili mo. Ang Panginoon na magsusupply sa'yo, hayaan mo ang Panginoon magsupply sa'yo para may maibigay ka, my dear brothers and sisters. And last, number 5, share the harvest with others. Ito na yun. Ito na yung natin na number 4 Number 4 natin, bear fruits of love and service. Ngayon, number 5, share the harvest with others. Ano sabi sa Luke, verse 6? Luke chapter 6, verse 38 says, Give and it will be given unto you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured upon into your lap. Can I translate it literally, my dear brothers and sisters? Pag nagbigay ka, ay babalik ito sa'yo. Amen. A good measure, ibig sabihin, napakagandang measurement. But when you say press it down, really, siksik, no? Shaken together, oh my God, and running over, will be poured out to our lap. Yung ating lap natin. Punong-puno, hindi mo na mahawakan. Ganon. Yun yung Brother Vic, yung sa isang community. Let's mention it. The El Shaddai, di ba? Doon maririnig mo parati yung siksik, liglig, at umaapaw pa. The harvest God give us is meant to be shared. Yung pinadadala po sa atin ng ating Panginoon, hindi po para sa atin lahat. Amen. Pag sobra na po, kapatid, naku, isa nakakatuwa Paggawa ng malaking bahay, tapos
malaking bakod, mataas sa Mataas ang bakod. bakod. May CCTV pa. Tapos may automatic lock yung gate, yung door. No? Nagiging sakim, nagiging ano. Give it to others, my dear brothers and sisters. Amen. Yung sumusobra na sa atin para na po sa iba. Amen. Whether it is time, talent, or resources, sharing your blessing to allows others to experience God goodness. Ito yung maganda yung reflection point dito. Are we using our blessing to bless others? Yung bang dumarating sa atin ay naibabahagi po natin. O baka naman po pag may nanghingi sa ating parokya, pag may bagyo, pag mayroong lindol, pag mayroong sunog, papadala sa atin yung mga lumang damit na mga minsan walang garter. Minsan sabi ng pare, dinala namin sa mga ita, sa mga aitas. Naku, Diyos ko po, gown. Magga-gown ba ang aitas? Nakatoksido. Diyos ko naman po. Nagkaroon tuloy daw ng sagala. Merong isang akong naanuhan. Pagka po siya nagbigay, hindi po nanggagaling sa cabinet. Nanggagaling po sa department store. Sa groceries. At pagka po siya kumuha, ayaw po niya ng sardinas. Ako, naano ko to. Ayaw kong bigyan ng pangalan yung tao na ito. Yung meatloaf na imported. Corned beef na imported. No? Spanish sardines. Yun yung mga ano niya. Tapos yung bigas, hindi ito yung ibigas na inuumok. Hindi po. Bigas po na ganador o yung Asmin, o mga ganong bigas. Amen. Brothers and sisters, when we give the precious one. Ang Panginoon po hindi ka kalilimutan, kapatid. Siguradong ibe-bless ka ng ating Panginoon. Amen. Mr. Ems, can you have some conclusion? My dear brothers and sisters, being rooted in Christ through His Word, especially through prayers, attending the Holy Eucharist, and we trust on Him, it will transform our lives and allow us to bear more fruits abundantly. So, let us continue to nurture our faith, remain steadfast during trials. Kasi parte na ng buhay natin ang trials. And share the God's love generously with others. Pag ginagawa po natin yung ganon, we glorify our God. Hindi po sa sarili natin. And in return, we experience the fullness of life that He promised to us. Bakit po siya naiyak? Kasi po na-experience namin yung ito po pinag-uusapan natin ngayon, talaga po na-experience namin. Kaya po, masaya kami, tuwa kami. Kaya kami naiiyak. It is because of the real abundance happening sa aming pong buhay bilang mag-asawa, bilang pamilya, bilang namumuno sa mga salita ng ating Panginoon. And we will pray to each other to being rooted in the words and prayers so that we will bear much fruit and we will harvest abundantly. Not only you, not only us, my brothers and sisters, but people around us will be blessed also. Yun naman po ang sekreto, kapatid, salita, prayer, no, Eucharist, confession, yun yung pinakaano po natin . And then, wag pong sakimin, magbigay po tayo. When you give it, no, give it away. And it will comes back to you. Give back unto you. Na yun yung sinasabi pa rin, Vic, na you bless us, O Lord, that we will be a blessing to others. Yeah. Not only materially. Kasi ang pag-sharing naman, hindi naman po sa material na bagay. Yung makita ang Kristo. Saya mo, yung pagka meron nagtanong sa'yo o nagpa-counseling sa'yo, masishare mo. Yun yung maayano natin. No? So, magdasal po tayo. No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po for reminding us the importance of being deeply rooted in you. Yes, Lord. Ikaw lang naman po ang source namin ng strength, ng aming faith. Amen. Nourish us, O Lord, through your words and prayers. Yes. And help us to trust
you in all circumstances. Lahat ng pangyayari sa aming buhay, whether it is accomplishment, whether it is trials, challenges, Lord, magtiwala kami sa iyo. Yes, Lord. May our lives bear fruits that reflect your love and bring glory to your name. Yes, Lord. Guide us to share the abundant harvest you provide with those around us. Yes. And we entrust our journey to you and ask for your continued presence and blessing. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen.